Labis at kulang ng isa. Ito ang ating aralin para sa ikalawang linggo ng ating unang markahan sa signaturang Mathematics. Ako nga pala si Teacher Rona, ang inyong magiging gabay sa inyong pagkatuto para sa aralin na ito. Handa na ba kayo? Pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang maipakita ang bilang na labis ng isa at kulang ng isa sa bilang na tinutukoy. Inaasahan din na matukoy ninyo ang salitang angkop sa pagkukumpara ng dalawang bilang. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Sige nga, subukan natin. Sabihin ang ngalan ng bawat bilang. Anong bilang ang nakikita ninyo? Tama, ito ay 76. Sabayan niyo nga ako mga bata, 76. At ano naman ang bilang na ito? Ito ay 18. Pakibasa nga ulit, 18. At ang bilang niya ito ay mahusay. 21. 21. At ang bilang na ito ay magaling. 80. 80. At ano naman ang bilang na ito? Mahusay. Ito ay 100. Pakiulit nga, 100. Magaling mga bata. Kilalang-kilala na ninyo ang mga bilang at alam nyo na kung paano ito basahin. Ngayon, dadako naman tayo sa ating panibagong aralin. Namitas ng mga bulaklak sina Liza at Roy para ibigay sa kanilang nanay Rosie na may kaarawan. Nakapitas si Liza ng 13 rosas at 12 gomamela naman ang napitas ni Roy. Para kanino daw ang mga bulaklak na kanilang pinitas? Tama, para sa kanilang nanay Rosie. Bakit kaya naisipan nilang bigyan ito ng mga bulaklak? Tama, dahil kaarawan ng kanilang nanay Rosie. Ano ang ipinapakita ng dalawang batang ito? Mahusay. Ipinakita lang nila na mahal nila ang kanilang nanay. Sa pamamagitan ng pagbigay ng bulaklak at pagbati ng maligayang kaarawan sa kanilang nanay, ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang ina. Kayo ba? Ginagawa ninyo ito sa iyong nanay? Okay, balikan natin ang mga rosas at gomamela na napitas ni Liza at Roy. Ilan nga ang napitas ni Liza na rosas? Tama, 13 rosas. At ilang gomamela naman ang napitas ni Roy? 12 gomamela. Tama. Narito ang mga rosas na napitas ni Liza. At ito naman ang mga gomamela na napitas ni Roy. Mga bata, alin kaya sa dalawang bilang ang mas higit ng isa o sobra ng isa? Mahusay, 13. Dahil ang 13 ay labis ng isa sa 12. Dahil ang ibig sabihin ng labis ng isa ay sobra ng isa, higit ng isa, o mas marami ng isa. Tandaan natin mga bata, ang bawat bilang ay makikilala sa dami o halaga. May mga bilang na mas marami ng isa kaysa sa ibang bilang. Halimbawa, ang bilang na 13 ay labis ng isa sa 12, kagaya ng halimbawa natin sa unahan. Narito ang iba pang halimbawa na nagpapakita
na ang isang bilang ay labis ng isa sa isang bilang. Sa hanay A, ilang lapis ang mayroon? Tama, mayroong 5 lapis. At sa hanay B naman, mayroong 4 na lapis. Alin sa dalawang bilang ang labis ng isa, sobra ng isa, o mas marami ng isa? 5. Tama, dahil ang 5 ay labis ng isa kaysa 4. Nakuha ba mga bata? Upang lubos niyo pang maunawaan ang ibig sabihin ng labis ng isa, narito ang isa pang halimbawa. Ilang gunting mayroon sa hanay A? Magaling! Mayroong 3 gunting. At sa hanay B, mayroong 2 gunting. Alin sa dalawang bilang ang labis ng isa? Mahusay! 3. Dahil ang 3 ay labis ng isa kaysa 2. Narito pa ang isang halimbawa. Anong bilang ito? Tama, 36. At ito naman, mahusay, 35. Alin sa dalawang bilang ang may labis ng isa? Tama, 36. Dahil ang 36 ay labis ng isa kaysa 35. Alam kong naunawaan na ninyo ang ibig sabihin ng labis ng isa. Ngayon naman, dadako naman tayo sa kulang ng isa. Ang ibig sabihin ng kulang ng isa ay bawas ng isa o mas kaunti ng isa sa ibinigay na bilang. Tingnan natin ang halimbawang ito. Sa hanay A, ilang bola mayroon? Tama, mayroong 4 na bola. At sa hanay B naman ay mayroong 5 bola. Alin sa dalawang bilang na ito ang kulang ng isa? Mahusay, 4. Dahil ang 4 ay kulang ng isa sa 5. Ang 4 ay kulang ng isa para maging 5. Narito ang isa pang halimbawa na nagpapakita ng kulang ng isang bilang. Sa hanay A, ilang bulaklak ang mayroon? Tama, mayroong 10 bulaklak. At sa hanay B naman, ay mayroong 11 bulaklak. Alin sa dalawang bilang kaya ang kulang ng isa? 10. Mahusay, dahil ang 10 ay kulang ng isa sa 11. Ang 10 ay mas kaunti ng isa kaysa 11. Nakuha ba mga bata? Anong bilang ang inyong nakikita? Tama, 61. At ang bilang na ito ay 62. Alin kaya sa dalawang bilang ang nagpapakita ng kulang ng isa? Kung ang inyong sagot ay 61, mahusay, tama. Dahil ang 61 ay kulang ng isa sa 62. Anong bilang naman ito? Tama, 20. At itong bilang na ito ay mahusay, 21. Alin sa dalawang bilang ang kulang ng isa? Kung ang inyong sagot ay 20, mahusay, dahil ang 20 ay kulang ng isa sa bilang na 21.
Ang bawat bilang ay makikilala sa dami o halaga. May mga bilang na mas kaunti ng isa kaysa ibang bilang. Halimbawa, ang bilang na 4 ay kulang ng isa sa 5. Alam kong naunawaan niyo na ang ating aralin tungkol sa labis at kulang ng isa. Ngayon, ihanda niyo na ang inyong lapis at papel at sabay-sabay nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang gagawin lang ay isulat kung ilan ang nasa larawan gamit ang simbolo o salita. Gumuhit ng bagay sa iyong sagutang papel na labis o kulang sa isa. Tingnan natin ang halimbawa. Paano nga ba gagawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa? Tingnan natin itong halimbawang ito. Sa unang kahon, mayroong 6 na puso. So unang gagawin, isusulat daw sa simbolo o salita kung ilan ang nasa larawan. So ang nasa larawan ay mayroong 6 na puso. Sa kabilang kahon naman ay may nakasulat na labis ng isa. Ang gagawin natin dito ay guguhit daw tayo ng puso o mga puso na labis ng isa sa 6 na puso. Ilan nga ba? O anong bilang ang labis ng isa sa 6? O sobra ng isa sa 6? Ilang puso ang ating iguguhit? Ayan, ilang puso ito? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Ang 7 ay labis ng isa sa 6. Ayan. Nakuha ba mga bata? Tingnan pa natin ang isa pang halimbawa. Sa unang larawan ay mayroong tama, 3 smileys. At ang nakalagay sa ikalawang kahon ay kulang ng isa. So, ilan kaya o ano kaya ang bilang na kulang ng isa sa 3? Ilang smiley ang ating iguguhit? 2. Tama. Dahil ang 2 ay kulang ng isa sa 3. Nakuha ba mga bata? Ngayon, ikaw naman ang sasagot. Sa bilang 1 hanggang 2, ilan ang lapis na nasa larawan? At ilan ang bilang o anong bilang ang labis ng isa sa bilang ng lapis na nasa unang kahon? Sa pangalawa naman, ilang pambura ang mayroon? Anong bilang ang kulang ng isa sa bilang ng pambura na nasa hanay A? Isulat o iguhit ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Good luck! At para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, ang gagawin ay piliin ang tamang bilang na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, sagot lamang ang isusulat. Okay, number 1. Ang 2, 4 ay labis ng isa sa bilang ng lapis. So, ilan ang lapis na nandito? Mayroong 1, 2, 3. Mayroong 3 lapis. Ano kayang bilang na labis ng isa sa 3 lapis? 2 or 4? So, isusulat nyo lang sa inyong papel, number 1. Ang tamang sagot ay 4. Dahil ang 4 ay labis ng isa sa 3 lapis. Pangalawa, ang 4, 5 ay kulang ng isa sa bilang ng Crayola. So, mayroon tayong 5 Crayola. Anong bilang ang kulang ng isa sa 5 Crayola? 4 o 5? Sulat ang tamang bilang sa inyong sagutang papel. Pangatlo, ang 5
6 ay labis ng isa sa bilang ng pantasa. Mayroon tayong 4 na pantasa. Anong bilang ang labis ng isa sa 4 na pantasa? 5 o 6? At para sa huling bilang, ang 8, 9 ay kulang ng isa sa bilang ng roller. At mayroon tayong 10 roller. Anong bilang ang kulang ng isa sa 10 roller? 8, 9. Muli, isulat ang tamang bilang sa inyong sagutang papel. Good luck! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, gumuhit ng mga bagay na hinihingi. Ilagay ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, number 1. Mayroong 4 na lapis at ang hinihinging bilang ay ang labis ng isa sa 4 na lapis. So, ilan o anong bilang ang labis ng isa sa 4? Tama, 5. Kaya, ang iguguhit natin dito ay, at ang makikita ko sa inyong papel ay, sa number 1, 5 lapis. Dahil ang 5 lapis ay labis ng isa sa 4 na lapis. Okay, kayo na ang magsagot sa pangalawa, pangatlo at pang-4. Sa pangalawa, mayroong 7 krayola at ang hinihingi kulang ng isa sa 7 krayola. Pangatlo naman, 3 pambura at ang hinihingi ay kulang ng isa sa 3 pambura. At sa pang-4 naman, mayroong 5 pantasa. Ang hinihingi naman ay labis ng isa sa 5 pantasa. Good luck! Muli, tandaan natin mga bata, ang salitang labis ng isa ay nagpapahayag ng mas marami ng isa o sobra ng isa. Halimbawa, ang bilang na 6 ay labis ng isa sa 5. At ang salitang kulang ng isa ay nagpapahayag naman na ang bilang ay mas kaunti ng isa. Halimbawa, ang bilang na 7 ay kulang ng isa sa 8. At para sa huling gawain sa pagkatuto bilang 4, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Okay, letra lamang ng tamang sagot ang isusulat sa inyong sagutang papel. Number 1. Kung ang 20 ay labis ng isa sa 19, ilan naman ang lamang ng isa sa 10? Ang hinahanap natin ay lamang ng isa, sobra ng isa, labis ng isa sa 10. A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. So, ang sagot sa number 1 ay isusulat nyo lang letra. Kaya halimbawa, number 1, kung ang inyong sagot ay letter B, isusulat nyo lamang ang letter B sa number 1. Pangalawa, anong bilang ang labis ng isa sa bilang na 75? A. 70, B. 60, C. 76, D. 70. Ang hinahanap ay labis ng isa sa bilang na 75. Pangatlo, aling bilang ang kulang ng isa sa 15? A. 12, B. 13, C. 14, D. 16. Ang hinahanap natin ay kulang ng isa sa 15. Pang-4, si Ate Joy ay nagkaroon ng bisitang 5 sa bahay. Dumating ang isa pa. Ilan lahat ang naging bisita ni Ate Joy? A. 5, B. 7, C. 6, D. 8. Ang hinahanap natin ay ilan lahat ang naging bisita. Ang unang bisita niya ay 5 at
may dumating na isa pa. So, ilan kaya lahat ang bisita ni Ate Joy? At panglima, ang patlang ay kulang ng isa sa 34. Ang hinahanap natin ay kulang ng isa sa 34. A. 31, B. 33, C. 35, D. 37. Muli, isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel.